Pagbati mula sa Mr. Yuso TV. Ngayon pag-usapan natin ang pelikulang pinamagatang 365 Days. Pagkatapos ng pagpupulong sa pagitan ng pamilya ng krimen ng Torricelli Sicilian Mafia at mga nagbebenta ng black market, pinapanood ni Massimo Torricelli babae sa isang beach. Ang kanyang ama, na pinuno ng pamilyang Sicilian Mafia, ay biglang binaril, na ikinasugat din ni Massimo. Pagkalipas ng 5 taon, si Massimo ay isa ng walang awa at marahas na pinuno na pumalit sa Torricelli crime family. Sa Warsaw, si Laura Biel, Anna Maria Cicloca, isang maapoy na brunette executive, ay hindi nasisiyahan sa kanyang relasyon sa kanyang kasintahang si Martin, na tinanggihan siya kapag sinubukan niyang magsimula ng sex. Ipinagdiriwang ni Laura ang kanyang ika-29 na kaarawan sa Italy kasama ang mga kaibigan, ngunit pagkatapos siyang mapahiya ni Martin, namamasyal siya at nakasalubong si Massimo, na biglang kumidnap sa kanya. Sa kanyang villa, isiniwalat ni Massimo kay Laura na siya ang babae sa dalampasigan 5 taon na ang nakalilipas at kapag siya ay nasugatan, ang tanging naiisip niya ay siya. Matapos maghanap ng maraming taon at sa wakas ay makita siya sa paliparan, kinailangan niyang makuha siya at nagnanais na panatilihin siya bilang isang bilanggo sa loob ng 365 araw, 1 taon, hanggang sa mahalin siya nito, na nangangako ng isang buhay na walang katapusang karangyan. Kapag sinubukan niyang tumakas, binyantaan niya ang kanyang pamilya, ipinakita sa kanya ang mga larawan ng pagtataksil ni Martin, at sinabi sa kanya na ang isang break-up letter ay inihatid kay Martin para sa kanya. Tinitiyak niya sa kanya na hindi niya ito hahawakan ng walang pahintulot nito, tulad ng paghipo nito ng walang pahintulot nito. Nang walang paraan para makatakas, sumuko si Laura. Sa susunod na 2 buwan habang sila ay gumugugol ng mas maraming oras na magkasama, isang mapaghiganti at galit na si Laura ang nagudyok sa kanya sa pamamagitan ng pagsusuot ng damit panloob at mga nakasisiwalat na damit. Gayunpaman, dahan-dahan niyang sinimulan siyang buksan ang tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa isang hotel sa Rome, tinukso niya ulit siya at hinayla siya nito sa kama. Napipilitan siyang panuurin si Massimo na tumatanggap ng oral sex mula sa ibang babae. Tumalon si Massimo upang iligtas siya. Kapag nagising siya, inamin niya na natatakot siya na baka hindi siya makaabot at ayaw niyang mawala siya. Sa sandaling iyon ay nahulog siya sa pag-ibig sa kanya bilang isang montage na naglalarawan ng iba't ibang mga eksena sa sex sa yate. Pinayagan ni Massimo si Laura na araw na walang contact. Nakipag-ugnayan muli siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Olga at nagklabang sila. Naabutan niya si Martin, na nagsasabing hinahanap niya siya para humingi ng tawad at ipaliwanag ang mga litra. Galit sa pagiging inabandona, sinampal ni Laura si Massimo. Habang nakikipagtalik, binuksan niya ang kanyang kamiseto upang makita ang mga sugat mula sa digmaang mafia. Inamin niya sa kanya na mahal niya ito. Kinaumagahan, nag-propose si Massimo at tinanggap niya. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na panatilihing lihim ang kanyang trabaho, sa kanyang mga magulang. Bumalik sa Italia, ipinaalam ni Mario kay Massimo ang tumataas na tensyon. Isang araw, binanggit ni Laura na masama ang pakiramdam ngunit hindi na siya nagpatingin sa doktor. Pinag-uusapan nila ang kanilang nalalapit na kasal na bawal daluhan ng kanyang pamilya, dahil ayaw niyang matuklasan nila ang ginagawa ni Massimo. Gayunpaman, pinayagan ni Massimo si Olga na dumating bilang abay ni Laura. Nang bumisita si Olga, ipinahayag ni Laura na siya ay buntis. Hinikayat siya ni Olga na sabihin kay Massimo ang tungkol sa pagbubuntis. Samantala, nakatanggap si Mario ng tawag sa telepono mula sa isang Torricelli informant na malapit nang patayin ng karibal na mafia family si Laura. Ang kotse ni Laura ay pumasok sa isang lagusan ngunit hindi lumalabas sa kabilang panig. Nagmamadaling hanapin ni Mario si Massimo nang biglang natapos ang tawag ni Laura. Napagtanto ang mga implikasyon, nasira si Massimo, habang ang isang sasakyan ng pulis ay umaalingaw-ngaw sa pasukan ng TAN. Salamat sa panunood. Mangyaring mag-subscribe, mag-like at magbahagi para sa higit pang mga video.